Magandang gabi. Ako nga po pala si John Vince E. de la Peña ng Year 5 Section B. And narito po ako upang gumawa ng isang video vlog about tungkol sa isang libro na isinulat ni Sun Tzu na pinamagatang Art of War. Ano nga ba ang Art of War? Ang Art of War ay isang libro na naglalaman ng mga estratehiya at nagpapakita rin ito ng mga taktika at mga paraan ng pakikipaglaban at pakikipagdigma o pakikipagkompetensya. Paano ko may ugnay ang Art of War sa international law at international relation? Unang-una, para sa akin, may ugnay ko ang Art of War dahil mas pinabubuti o pinagbibigyang pansin o tugon nito ang mga pangangailangan at mga pangangailangan ng bawat estado at bawat nasyon tungo sa isang mabuting ugnayan sa isa't isa. Pangalawa, ang Art of War ay naglalaman din ng mga sanhi o dahilan at bunga ng mga pakikipagdigmaan. At dahil dito, mas natutulungan nito o mas binibigyan atensyon, mas binibigyang importansya nito o binibigyang kaalaman nito ang bawat nasyon na huwag gumawa ng basta-basta ng digmaan. Dahil dahil sa Art of War, malalaman nila ang mga dahilan at bunga ng isang digmaan. Ano nga ba ang 5 bagay na aking natutunan sa Art of War? Unang-una sa lahat, palaging gamitin ang kalakasan mo at gamitin mo ang kahinaan ng ibang bagay o tao at ng iyong kalaban sa lahat ng aspeto ng buhay. Bakit? Siyempre, sa digmaan or pakikipaglaban, kailangan mo siyempre gamitin yung advantages and disadvantages ng iyong kalaban. Pangalawa, a leader leads by example, not by force. Siyempre, ang isang mabuting leader o pinuno ay dapat isang modelo at hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan bilang pagpapasunod sa mga kanyang nasasakupan, dahil syempre hindi siya ganun susundin o maaaring may tumiwalag sa kanya kapag ginamitan niya ng dahas o lakas ang kanyang pamamaraan ng kanyang pamumuno. Pangatlo, always believe in yourself. Syempre sa lahat ng bagay, kailangan nating paniwalaan ang ating sarili upang makamit ang ating nais o ang ating goals. At kapag naniwala ka sa iyong sarili, makakamit mo ang iyong mga bagay na gusto. Pang-apat, appear weak when strong and strong when you are weak. Siyempre, kapag ikaw ay may kalaban, kapag pinakita mong mahina ka, ngunit sa totoo ikaw ay malakas, ika-take advantage nila yun. And kapag nalaman nila na mahina ka, pero ang totoo malakas ka, magiging advantage mo naman yun. Appear strong when you are weak. Siyempre, kapag mahina ka, hindi mo pa pwede ipakita na nangihina ka. Dahil maaaring nalaman nila sugudin ng basa-basa o kalabanin. At ang panghuli, know yourself and you will win all the battles. Siyempre, kapag kilala mo ang iyong sarili, mas magiging motivated ka and hindi ka panghihinaan ng loob. At dahil dito, kapag kilala mo rin ang iyong sarili, magkakaroon ka ng isang mabuting pag-iisip. Lamang po at maraming salamat. Bye.